Umaasa ang mga sumusuporta sa Freedom of Information Bill na maipapasa na ang panukalang batas bago pa magbakasyon ng Kongreso. Kahapon po isinalang na ang panukala sa plenaryo. Balita hatid ni Sherry Ann Torres. December 11, 2012, ipinasa ng House Committee on Public Information ang Freedom of Information Bill na 2010 inihain sa Kongreso. Kagabi naisalang na rin sa plenaryo ang FOI Bill o House Bill 6766 na kapag naisa batas, pwede nang silipin ng publiko ang mga kontrata at gastusing pinapasok ng sino mang opisyal ng gobyerno. Sa harap ng 184 na kongresista dumalo sa sesyon, inendorso ni Eastern Samar Representative at Committee Chairman Ben Evardone ang FOI Bill na anya ay pagsunod sa konstitusyon para sa freedom of information at mandatory disclosure sa panig naman ng mga opisyal. The bill will change governance as we know it, radically and for the better. Kasama sa FOI Bill ang ilang exceptions, gaya na sa national security, minutes of the meeting o pagdedesisyon base na rin sa hiling ng Pangulo, at internal at external defense. Si Deputy Speaker Erin Tañada, main author ng FOI Bill, nakiusap sa mga kasamang bigyang tsansa ang panukalang ito. I urge all of us to cast away our personal apprehensions and see the FOI Bill as a measure that will enable a stronger democracy. Hindi na pinayagang magsalita sa sesyon ang tatlo pang sponsor ng FOI Bill. Ayaw na raw kasi ng minorya. Pero paniniyak ni Majority Leader Neftali Gonzales II, again, resume consideration of the FOI. But as I've said, ang magiging problema lang dyan talaga kung walang yung at least 145 na naadyan. 5 session days na lang bakasyon na ang Kongreso. Sabi ni Evardone, susuko na raw siyang ilaban ng FOI Bill pag di pa ito nakapasa sa second reading bukas. Pero si Tañada at iba pang may akda nito, wala raw balak sumuko. Sherry Ann Torres, GMA News.